si Rani Abu. Na pwede nating pangbato as speaker. Bakit hindi? Diba? Lahat tayo magmarcha papunta sa House of Representatives. Ito po ang speaker ng taong bayan. Diba? Matino. Wait lang, sandali. Siguraduhin ko lang. Wala ka bang utang na tinakbuhan? Yan. Uy, sandali lang ah. Ano lang tayo? Commercial break. Wala po si Kateki ngayon. Sino naghanap kay Kateki? Si Kitty nasa Davao na kasi may rally pa mamayang gabi sa Davao. Si Kateki, naka-day off si Kateki. Ang kasama lang namin si Katingko. Ayan, si Katingko. Tiga Ibaan, Batangas. Si Katingko. Yan na lang, mas malapit sa inyo. Si Kateki, taga saan ba yun? Hindi ko alam. Si Katingko, tiga Ibaan, Batangas. Saan ako? Utang. Alam niyo ba, commercial break lang ito ha. Hindi naman kayo nagmamadali, no? Alam niyo ba, bago ko lang nalaman na bawal pala ang utang sa mga Muslim. Alam niyo paano ko nalaman? Nandun kami sa The Hague. Kasi dinala nga si Pangulong Duterte doon, dinala doon. Ang unang dumating doon, si E.S. Medialtea. Dahil kasama niya si Pangulong Duterte sa aeroplano. Ang sumunod na dumating doon, ako. Ang sumunod na dumating, si Secretary Harry Roque. Ang sunod na dumating, si Senator Robin Padilla. At ang sunod na dumating, yung isang girlfriend ni Pangulong Duterte. Si Senator Robin Padilla dumating sa the Netherlands nang walang pera. Zero money. Ang dala lang niya, ilang US dollars. Yun lang ang dala niya. Kaya dikit siya ng dikit kay Harry Roque. Hindi siya mapaghiwalay kay Harry Roque. Dahil wala siyang pera, si Harry Roque walang internet. So, kailangan manghiram ng internet si Harry Roque kay Robin. Ganyan kami, kawawa kami doon. Kung nakita nyo lang kami. Kawawa talaga kami. Si Harry Roque, nakiki-internet kay Robin Padilla. Si Robin Padilla, kumakabit kay Harry Roque dahil wala siyang pera. Sabi ko sa kanya, nung nakita-kita na kami, sabi ko, huwag na kayo mag-alala. Ako na yung magbabayad ng kakainin natin. Hindi ko pa alam nun. Wala siyang pera. Tapos sabi ko, alam niyo, napakadali ng internet pag nagbibiyahe ka. Bumili ka ng eSIM. So sabi ko, Secretary Harry, ako nagagawa niyan. So ginawa ko yung kanyang eSIM. Ginamit namin yung kanyang hindi pa credit card ko ang ginamit. Ginamit ang credit card ko kasi sabi niya, hindi pwede gamitin ang credit card ko dahil parang baka putulin nila noong mahabol sa kanya. Putulin nila ang credit card ko. So ginamit yung credit card ko, nilagyan siya ng internet. Pagdating kay Robin Padilla, sabi ko, akin na yung telepono mo, gagawin ko yan, bigay mo sa akin ang card ko. Ang card mo, credit card mo. Tapos sabi niya sa akin, wala akong credit card. Sabi ko, ha? Ang tanda-tanda mo na, ilan na ang anak mo, wala kang credit card. Sabi niya, bawal sa amin kasi.
sa Muslim ang mag-utang. Para sa amin, pangungutang yung credit card. Dahil wala ka naman pera eh. Diba? Pamaya mo na yan babayaran eh pag dumating na yung bill mo sa credit card. So sabi ko sa kanya, sige. Wala nang, sabi ko, gagawin natin yan. Hindi namin nagawa sa telepono niya dahil hindi ko alam kung loko-loko yung mga cellphone niya, dalawa, ayaw pumasok no eSIM. Tapos, noong nagka-internet na, si Harry Roque, iniwanan na niya si Robin Padilla. So si Robin, sabi ko sa kanya, sige sama na lang tayo, maghapunan tayo, kasi sabi niya, iniwanan na ako ni Harry Roque. Tapos sa isip ko, ano na kayang gagawin nito? Wala itong pera. So sabi ko, sige, kain tayo. So kumain kami, hapunan kami. Tapos nung pauwi na, lakad siya, sunod-sunod pa rin siya sa akin. Tapos sa isip ko, paano ko ba pauwiin itong taong ito? Wala siyang pera. Sabi ko, naisip ko, pwede naman niya lakarin yung hotel niya kung saan siya natutulog. Tapos sabi ko sa kanya, kumuha ka sa bulsa ko. Gumanon ako ng mga tatlong bills. Sabi ko, Senator Robin, pasensya ka na ha. Ganyan ko pa yung pera ko. Sabi ko, pasensya ka na ha. Ito lang talaga ang kaya kong ibigay sa iyo ngayon. Sabi ko, ito lang talaga kaya. Ginanon ko sa kanyang kamay, ito lang talaga kaya ang ibigay ko sa inyo ngayon. Sobra siyang nakakaawa. Tinanggap niya yung iilang mga papel na euro at pinasok niya sa kanyang bulsa. Ganyan kami kawawa doon. At doon ko nalaman na bawal ang utang sa mga Muslim. Bawal sa kanilang paniniwala. Yun! Ang sinasabi ko, anong klaseng tao yun kapag hindi nagbabayad ng Yan. Ayan, nandito ako para lang ikwento sa inyo kung ano yung personal na experience ko sa napili nating kandidato na kongresista. At nandito din ako para sabihin na meron naman tayong pwedeng piliin na iba ngayong darating na Lunes. At yun ay si Congressman Rani Abu. Okay, sino ang congressman natin? Yan, klaro yan. Tayo dito, nagkakaintindihan tayo. Pero, kailangan, paglabas natin, makumbinsin natin yung iba na Abu din ang iboto. Huwag natin awayin. Magkaroon tayo ng pasensya dahil kapag nakikipag-away tayo, nawawalan tayo ng boto. Ang kailangan natin ay madaming boto. Kaya paglabas natin, sabihan na natin lahat, meron namang mas malaki at malawak ang experience dahil naging deputy speaker na may potential maging speaker. Diba? At matino dahil hindi, anong tawag doon? Kalimutan ka, diba? Tagalog kasi balasubas. Hindi ganun na klase. Diba? Oo. Mayong gabi day sa tanan mga Bisaya. Nakalimot ko kuan. Shout out sa inyo ha. Kisay Bisaya, kisay kasabot. Mayong gabi kaninyong tanan. Daghang salamat sa inyong padayon nga suporta o pagdawat sa among admin. Yes. So yan po ang aking mensahe para sa inyong lahat ngayong eleksyon na ito. At masaya ako dahil hindi ako kandidato. Nakakapagsalita ako ng kahit anong gusto kong sabihin. Dahil isang botante din ako ngayong eleksyon na ito. Mga kababayan, ang lahat
ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran.